samahan sa maikli pong panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na dakila, na kung saan, Panginoon, wala po kaming pwedeng asahan at bigyan, Panginoon, na mataas na papuri, pasasalamat, kundi Ikaw lamang aming Ama. Sa araw na ito, muli mo po akong patnubayan at gabayan, langisan ng aking mga labi, at tunay na maisambit lamang, Panginoon, ang kapahayagan mo at ang tunay mo na katuruan na ibinibigay po sa aming karunungan. Lord, salamat po at ginising mo po kami upang ikaw ay aming pong pagsilbihan, upang ang iyong banal na presensya, Panginoon, ang mabigyan po namin ng kauna-unahan na parangal, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa buhay, sa lakas, sa hininga na ipinagkatiwala mo po sa akin, Lord, at sa aming lahat. Ama, ibinabalik ko po sa Diyos Ama ang aking pong taos-pusong pasasalamat sa nag-iisang pangalan po, Ama, ng aming pong tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Sige po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Actually po, ako po ay hindi na po talaga nag-inject, hindi na po ako uminom muna ng mga malalakas na mga medisina na ipinapagkatiwalang inumin. Pero kasi po, pagka nainom ko yun, talagang as in, hindi po, baka mapasarap po lalo ang aking tulog. Purihin ng Panginoon sa umagang ito, dahil po, binigyan niya po muli ako ng lakas, ng hininga, upang makapagpahayag po ng salita ng Diyos. Bagamat alam po namin, alam naman po natin na hindi po natin kayang gawin ito na hindi kasama ang presensya ng Diyos, hindi kasama ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hindi tayo makakapagsalita, makapaghahayag ng kanyang salita nang hindi ayon sa kanyang kagustuhan. So, salamat po sa pagkakataong ito at nagkasama-sama pong muli tayo. Meron lamang po akong katanungan sa bawat isa. Lahat po ba tayo ng Dawn Watcher dito ay meron pong Biblia? Pwede pong lahat po ay pwede pong mag thumbs up. Ganyan po. Okay? Mag-emoji ng thumbs up. Yan. Alam niyo po ba kung bakit ko nasabi? Kasi marami po ang walang Biblia. Minsan po pagka nagkakaroon po tayo ng Bible study, minsan pupunta sa simbahan, ngayon po wala na pong mga hawak na Biblia. Karamihan po may mga apps na lamang, meron na lamang pong may hawak doon sa tinatawag natin na cellphone. Tama po ba? Kung minsan pagka nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos, minsan sa mga leader, workers, and even all the member, madalas ko kasi pong nakikita po ngayon, wala na pong hawak na Biblia. Hindi na po nagdadala ng Biblia. Konti na lang ang nagdadala ng Biblia. Alam niyo po ba bakit? Napakahalaga sa atin po ang Biblia. Noong po kasi, nung first time ko lamang po na nakakilala sa Panginoon, talagang doon lamang po talaga ako nakahawak ng Biblia, at doon din ako natutong magbasa ng Biblia. Kasi po sa kabilang bangka, wala po sa aming nagdadala ng Biblia. Ang nagdadala lamang po ng Biblia ay ang namumuno sa aming simbahan. But praise be the name of the Lord. Ngayon ko nalaman, at alam ko lahat po tayo, na napakahalaga po pala ng Biblia sa ating buhay. Sabi nga po rito, ano nga ba ang salita ng Diyos? At bakit mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin? So, dito lamang po, maipapahiwatig lang po natin at inilagay ko po sa titulo po ng ating pag-aaralan po. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Wala pong pwede tayong basahin na kautusan na magtuturo sa atin ng tamang landas, kundi ang Biblia lang. Kahit yung magagaling pa na mga babasahin, Biblia pa rin ang mahalaga para sa atin. Ano nga ba ang Biblia? Ang pagsunod sa mga aral na matatagpuan sa Biblia ay makakatulong sa atin na makilala kung sino ang Diyos.
Amen po ba? Sa Biblia natin nalalaman ang tunay na kautusan, ang tunay na karunungan, at ang tunay na kapayapaan na ating nararanasan. At dito rin tayo natututo mula sa mga mabubuting tao na minahal siya at mas maunawaan kung paano niya gustong mamuhay. Tama po ba? Amen po ba? Praise God. So Amen. sabi nga po dito kung ating pong pag-aaralan, sa Hebreo chapter 4, versikulo 12 hanggang 16, inyo po akong samahan na ito po ay ating basahin. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na magkabilay may talim at tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanya ng paningin, at sa Kanya tayo'y mananagot. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumapasok sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. 15. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Bagamat ito pong mga purihin ang salita ng Diyos, kung nanamnamin po natin at sa bawat talata, sa bawat nakasulat dito, talagang napakahiwaga at masasabi po natin na ang salita po ng Diyos ay tunay na makapangyarihan. Amen po ba? Amen po? So, sabi nga po, yung tinatawag po doon na magkabilay talim, no? Ito po ay tumatagos sa kaluluwa at sa mga kasukasuan o buto natin. Ang ibig sabihin po rito, talagang masakit ang salita ng Diyos. Madalas, kapag ang isang nagtuturo o minsan ikaw na mismo ang nagbabasa ng Biblia o ang salita ng Diyos, minsan talagang masakit. Masakit ang katotohanan. Lalo na kung ikaw ay tinatamaan, no? Bakit kaya nangyayari yon? Kasi gusto kasi ni Lord na tayo po ay maipaibabaw sa ating puso ang kanyang salita. At kinakailangan tayo po ay natututo sa salita ng Diyos at nagkakaroon po tayo ng kaalaman, mga katuruan niya. Ito po ay nagsisilbi nating lakas at nagsisilbi po natin na maging maayos at tama ang ating landas. Ang pagsunod sa mga aral ay matatagpuan sa Biblia ay makakatulong sa atin na makilala kung sino ang Diyos. Matuto mula sa mabubuting tao na minamahal siya at mas maunawaan kung paano niya tayo gustong mamuhay. Amen po ba? Kasi ang Biblia po, ito po yung totoo na makapagbibigay sa atin ng tamang landas. Sa lahat po na nagmamahal sa ating Diyos, hinahanap lagi natin siya. Hinahanap natin ang kanyang presensya, hinahanap natin yung mga katuruan na nagmumula sa kanya. Kung tayo po, hinahanap natin ito dahil mahal natin ang Diyos, magkakaroon po tayo ng tunay na kaunawaan. Amen po ba? Sabi nga po dito, may mga kahalagahan ang salita ng Diyos.
sa buhay natin. Okay? Ano po ba yung mga kahalagahan? Ito po ay napakasimple lamang po ang akin pong pagtuturong ito, pero alam ko na ito po, kung nanamnamin po natin, papakinggan po natin ng tama, ng maayos, i-apply po natin sa ating buhay. Alam ko na meron po tayong matututunan at may pagkaunawa kung ano nga ba ang tunay na kahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Una daw, ito daw po ay nagiging gabay sa tamang landas. Amen po ba? Dito po sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, sabi po dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa mga turo nito, natututunan natin ang tama o mali at nagkakaroon tayo ng tamang direksyon kung paano maging mabuting tao. Amen po ba? At dito rin po tayo, kung tayo po ay nagkakaroon ng totoong pagtitiwala sa ating puso, no? Sabi nga po sa ating puso kinakailangan buong buo. Hindi po yung hati-hati. Ang nais po ng Diyos, tayo po ay nagtitiwala ng buong puso sa Kanya. At lagi po tayo na mananalig. Ano po ba yung tinatawag na mananalig? Nagtitiwala, nananampalataya, naniniwala. Amen po ba? At tayo po ay magkakaroon ng totoohanan na tunay na karunungan na nagbumula sa Diyos. Hindi lamang tayo nagkakaroon ng kaunawaan sa sarili natin. Kasi pag sinunod natin ang ating mga sarili, marami po tayong maging sablay sa buhay. Marami po talaga ang taong matatalino. Matalino, magagaling, pero tatandaan natin, ang kagalingan po natin ay tunay na nagmumula lamang sa Diyos. Hindi ang karunungan, katalinuhan natin, hindi yan nagmumula sa atin. Pag ginamit natin yung sarili nating karunungan, tandaan mo, hindi po tayo maiaayos at maitatama sa tunay nating direksyon patungo sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang pangalawa naman po, pinagmumula ng lakas at pag-asa. Yan po ang pangalawa, pinagmumulan ng lakas at pag-asa. At ito po ay makikita po natin sa Awit 119 verse 105. Sabi rito, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Wow, praise the Lord. Di po ba dito lamang po kitang-kita na natin, nalalaman na natin na pinagmula ng lakas natin at pag-asa ay ang ating Diyos na buhay. At iyan po ay nabasa po natin. Sabi nga po natin, pagka tayo po ay nag-aaral talaga ng salita ng Diyos, hindi po ito nagsisimula ng gagaling sa sarili nating karunungan, kaalaman, kundi ito po ay basihan na nakikita po natin ito sa ating Biblia. Sa Biblia natin makikita ang tunay na katuruan. Kaya nga sabi nga, salita mo yung isang tanglaw na sa akin na patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Sa panahon ng pagsubok, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng lakas, kapanatagan, at pag-asa. Amen po ba? Siya lamang. Sa Diyos lang natin makukuha ang pag-asa. Hindi natin yan makukuha ang pag-asa natin sa sarili natin. Uma-action lang po tayo. Kumikilos lang po tayo, humahakbang lang po tayo para magkaroon po tayo ng maayos na buhay. Pero ang nagbibigay pa rin ng ating magandang buhay, ang nagbibigay pa rin sa atin ng ating lakas, kapanatagan at pag-asa sa ating buhay ay ang Diyos lamang. Iyan po ay nakasulat at nakatala sa kanyang mga salita sa Biblia.
Amen po ba? Kaya nga po sabi, meron pa rin po dito na kung tutuusin po, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ito po yung another pong words na makikita po natin sa awit pa rin to, 119:105. Kaya kung nanamnamin po natin ang salita ng Diyos, talagang sa Kanya lang po talaga, anuman ang panahon, sitwasyon ng buhay natin, mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay, ang salita lamang ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Amen po ba? Dito lang po tayo nagkakaroon ng kapayapaan, kapanatagan ng ating puso, ng ating kaisipan, ng ating buhay, at tunay na siya lang ang tunay nating pag-asa at katagumpayan ng ating buhay. Sa pangatlo po, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Okay? Sa pangatlo po na tunay na ito po ay kahalagaan ng salita ng Diyos sa ating buhay, ito po ang pangatlo. Nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ito po ay matatagpuan po natin sa Hebreo 10:35. Pwede po bang pakiano po? Okay po. Kung wala po, ito nga po, nagpapatibay ng pananampalataya. Ito po ay mahahanap po natin sa Hebreo chapter 10, verse 35. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay ng gantimpala para sa iyo. Yung para sa iyo pong yan ay para sa ating lahat. Amen po ba? Pero salamat sa Diyos kasi sa pagbabasa at pakikinig sa salita ng Diyos, tumitibay ang ating pananampalataya. Saan daw po nagsisimula? Sa ating pagbabasa, sa ating pagninilay ng salita ng Diyos at pakikinig. Pakikinig sa salita ng Diyos, dito tumitibay ang ating pananampalataya na mahalaga upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay. Amen po ba? So, totoo naman po talaga. Alam ko lahat po tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Pero, dahil din sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos at sa ating pang-araw-araw na pakikinig. Bakit araw-araw? Imagine that. Lunes hanggang Sabado, lagi po tayong nakakakinig ng salita ng Diyos. Amen? At lagi pong may inilalagay po dyan ng mga verse. Iyan pa rin po ay nakakapagbasa po tayo ng Biblia. At iba pa po yung pagbabasa po natin individual na pagbabasa ng Biblia. Pagdating pa ng linggo, tayo pa rin po ay nakakarinig, nakakabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga po, hindi po pwedeng sabihin ng bawat isa na hindi siya nakakapagbasa ng Biblia. At lalo na kung ang inyong simbahan sa ating mga outreach, meron pa po tayong mga Bible study, may mentoring pa po tayo na ginagawa. Meron po tayong intercession, prayer intercession, meron pa po marami po tayong ginagawa. Kaya napaka-imposible po na hindi po tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos at hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang tanong lang, ito po bang ating pakikinig? Ito po bang ating pagbabasa? Ay talagang tayo po ay nagninilay-nilay at iniha-apply natin sa ating mga buhay ang ating mga binabasa. O baka naman nagbabasa lang po tayo pero parang wala lang, parang comics lang. Ang pagbabasa po kasi ng Biblia, kinakailangan binibigyan natin ito ng focus. At sa ating pakikinig, sa pang-araw-araw nating buhay, meron tayong natututunan. Amen? Kasi po, sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos, dito tayo tumitibay. Ang ating pananampalataya po ay tumitibay at ito po ang nagiging katagumpayan natin sa lahat ng hamon natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Kasi po, sa totoo lang,
at inyo pong abang lingkod, maraming mga pinagdaanan sa buhay. Grabe. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil tinuruan niya ako na manalig, manampalataya, nabasahin ang kanyang salita at doon ko makikita, doon ko mahanap ang kapayapaan ng aking buhay, ang kapayapaan ng aking puso at isipan. Amen. At sa lahat ng sitwasyon ng aking buhay, at alam ko, hindi lang ako ang nakakaranas niyan. Lahat tayo ng mga Dawn Watcher, lahat tayo ng mga kapastoran, lahat tayo ng workers, leaders ng church. Dumaan tayo sa mabibigat na mga problema at hamon sa buhay. Bakit tayo nakaigkas? Bakit tayo nakakawala? Bakit tayo naging matatag? Dahil tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. At higit sa lahat, lagi tayo araw-araw nakakapakinig ng kanyang salita. Kaya doon lamang po ay napapalakas po tayo. Amen? At kailanman po, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At lagi po tayo nagtatagumpay sa larangan ng digmaan sa ating pananampalataya. Lahat po tayo warriors ng Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo. Kung tayo po ay lumuluhod, dumudulog, nananangis, nananampalataya, na ang ating Diyos lamang ang ating sasambahin at paniniwalaan natin ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga salita. Hallelujah! Ang lahat sa atin, sa ating buhay, na mga hamon sa ating buhay, ang tunay nating katagumpayan ay ang ating Diyos. Kaya, pang-apat po, sabi nga po rito sa pang-apat, nagpapatibay ng kaunawaan at kaalaman. Ito po ay matatagpuan po natin sa Kawikaan chapter 2 verse 6. Sabi nga po dito, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Wow, praise the Lord. Dito lang ang liwaliwanag. Saan daw po natin ba matatagpuan ang tunay at pagpapatibay at kaunawaan at kaalaman? Sa ating Panginoon. Siya lang ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman, at pangunawa. Praise God. At tinatawag nga po rito, tinuturuan tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano makitungo sa kapwa. Gumalang at magmahal. Ito ay may mga aral na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa Diyos. Amen po ba? At sa ating tungkulin bilang isang tao. Di po ba? Ang linaw-linaw. Tinuturoan tayo ng salita ng Diyos. Ano po ba? Saan po ba nanggagaling ang salita ng Diyos? Sa Biblia. Okay? Tinuturoan tayo ng salita ng Diyos kung paano makitungo sa kapwa, gumalang, at magmahal. Amen? Kasi unang-una, kung tayo po, hindi tayo marunong gumalang at magmahal sa ating kapwa, masasabi mo ba na tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos? Kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos, ito ang inaaral ng Diyos sa atin at nagbibigay po ng totoong pagmamahal. Sabi nga po, no, hindi ko po laging, kami po dito po sa AGG Balanga, alam ko lahat po tayo. Lagi po sinasabi po sa atin ng ating pastor, Reverend Pastor Joel, and especially Pastor Cecil. Lagi itatak sa amin yung turo niya na ano man ang sitwasyon, ano ba na mangyari, kahit na hindi ka minamahal, mahalin mo pa rin ang kapwa mo. Kung nagkakamali, nagkukulang, mahalin natin ang ating kapwa. Palaging silang sablay, palagi nilang hindi tayo minamahal, mahalin pa rin natin. Love, love, always love. Kaya, marami po kaming natutunan. Simpleng mga salita ni Pastora Cecil sa amin. Talagang doon namin nakikita kung gaano kahalaga ang pagmamahal.
Kahit saktan ka pa, mahalin mo pa rin. Na katulad ng ginagawa ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit nasasaktan ka, mahalin mo pa rin. Ibigay mo pa rin sa kapwa mo. Ibigay mo pa rin sa taong yung pagmamahal. Huwag mong iaalis. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos nagbigay po sa atin ng totoong pag-ibig at pagmamahal. Kaya love na love ko talaga si Pastora. Kahit na sinaktan ka, mahalin mo pa rin. Kasi nakita rin naman talaga namin sa kanila na kahit sobra-sobra silang sinaktan, patuloy pa rin nilang minamahal yun. Kaya, yun ang inilagay sa aming mga puso. At lalo ako, yun ang na-trace ko. Yun yung kayamanan na ibinigay sa akin ng ating mga minamahal na pastor. Reverend Pastor Joel and Pastora Cecil. Ano man ang mangyari? Mahalin mo pa rin sila. Kaya salamat. At siyempre, nagpapasalamat ako sa Lord kasi tinuruan niya din akong magmahal. At alam ko lahat tayo, tinuruturuan ni Lord na magmahal. Kasi pag hindi tayo nagmahal, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Kaya the best, mahalin po natin ang ating kapwa at matuto rin po tayo na magpahalaga at igalang natin ang ating mga leader, workers, and kahit din ang mga mahal nating kapatiran. Kinakailangan magmahalan tayo, maggalangan po tayo. Yan ang gusto ni Lord. Kasi kapag naroon po yung pagmamahalan, paggalang, respeto, no? Huwag pong mawawala yan. Alam ko, yung church natin na kinabibilangan, napakaganda po. Magbubunga po ito ng napakaraming kaluluwa. Dahil dito pa lang makikita sa atin na marunong tayong magpahalaga at magmahal sa ating kapwa. Number 5 po, nagdadala ng pagbabago sa buhay. At ito po ay makikita po natin, matatagpuan po natin sa Efeso chapter 4 verse 23 and 24. Sabi nga po rito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ano po ba yung diwa at pag-iisip? Pananaw natin sa ating mga buhay. Yung pagkaunawa natin, dapat merong pagbabago. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at mahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po na ang salita ng Diyos, kung ating nanamnamin, papakinggan, babasahin ng maayos, ito po ang magdadala sa atin ng pagbabago sa ating buhay. Bakit? Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago ng puso at ng ugali. Kung nagbababad ka sa salita ng Diyos, nagbababad tayo sa salita ng Diyos, nananalangin tayo sa Diyos, lumalapit tayo sa Diyos, hallelujah! Tunay na babaguhin ng Diyos ang puso natin at ang ating mga pag-uugali. Amen? Ito ang magtuturo sa atin para maging mapagpakumbaba, humility. No? Dito tayo natututong magpakumbaba at magpatawad at maging mas mabuting nilalang. Kapag tayo, hindi tayo natututong magpatawad kahit na po sabihin na natin sinaktan ka ng labis. Pero pagka hindi ka nagpapatawad, hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong magpakumbaba, baliwala. Baliwala. Kaya kinakailangan sumunod lang tayo. Dahil ito ang itinuturo sa atin para maging mapagpakumbaba, magpatawad, at maging mas mabuting nilalang. Dahil ito ang gusto ng Diyos sa atin, para lalo tayo, isusuot daw natin. Ano? Lalo na,
yung mga fruits of the Spirit. At alam na niyo po yan. Yung pagpapakumbaba, yung pagmamahal sa ating, sa lahat ng tao na hindi tayo namimili. Sabi nga po rito, sa kabuuan, mahalaga ang salita ng Diyos. Totoo po bang mahalaga ang salita ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid? Napakahalaga po. Ito ang nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng tamang direksyon sa atin, at lakas sa ating buhay. Kung paano mamuhay ng may pananampalataya at kabutihan sa ating mga puso. Dahil ang lahat ng sumusunod, nagtitiwala, nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay meron po tayong tinatawag na pagsunod sa Kanya. Para yung kabuuan ng meron siya ng kabutihan, kabaitan, meron tayo nun. Kaya naniniwala ako at nananampalataya sa araw at oras na ito, may bitbit po tayo na salita ng Diyos ay mahalaga sa ating lahat. At ang salita ng Diyos ay nagmumula sa Biblia. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. And I love you all po. Salamat po sa ating butihing pastora, si Pastora Angel Kicho from Bataan. Thank you po sa pagkapaalala sa bawat isa muli sa amin na kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. Ito naman po yung part. Nasa part naman po tayo na kung ano yung ating natutunan ngayong umaga. Ito po yung part. We have time. It's already 6:52. And we have time na magbahagi po sa ating mga natutunan o ano po yung nagrema sa